Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa panampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 34 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa kanilang pagpapautang na may patubo, kahit ipinagbawal ito sa kanila at pagkamkam nila sa yaman ng ibang tao nang walang katarungan. Inihanda namin para sa mga hindi nananampalataya na kabilang sa kanila ang masakit na parusa. Ngunit yaong mga matatag sa kanila sa kaalaman at ang mga nananampalataya ay nananampalataya sa ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at sa mga ipinahayag sa nauna sa iyo. Ang mga nagtataguyod ng obligadong pagdarasal, nagbabayad ng obligadong kawanggawa, at ang mga nananampalataya kay Allah at sa huling araw ay sila yaong bibigyan namin ng malaking gantimpala. Tunay na nagpahayag kami sa iyo, O Muhammad, tulad ng pagpahayag namin kay Noah at sa mga propeta pagkatapos niya. Nagpahayag kami kina Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob sa mga propeta ng angkan ng Israel, Jesus, Job, Jonas, Aaron, Solomon at kay David ay ibinigay namin ang salmo. Mga sugo na ikinuwento namin sa iyo na mga nauna at mga sugo na hindi namin nabanggit sa iyo. Kinausap ni Allah si Moises ng direkta. Mga sugo na tagapagbigay ng magandang balita at tagapagbabala upang ang mga tao ay wala nang ikatwiran kay Allah pagkatapos ng mga sugo. Si Allah ay makapangyarihan at maalam. Ngunit si Allah ay saksi sa anumang ipinahayag niya sa iyo. Ibinaba niya ito sa buo niyang kaalaman. Ang mga anghel ay saksi at sapat si Allah bilang saksi. Tunay na yaong mga hindi nananampalataya at humarang sa landas ni Allah ay niligaw ng malayong pagkaligaw. Tunay na yaong mga hindi nananampalataya at gumawa ng kasamaan ay hindi patatawarin ni Allah o gagabayan sa daan ng kaligtasan. Liban na lamang sa landas tungo sa impyerno na mananatili sila rito habang panahon. Yaon para kay Allah ay madali. O mga tao, dumating sa inyo ang sugo ng buong katotohanan mula sa inyong Panginoon. Kaya manampalataya kayo sa Kanya at ito ay mabuti para sa inyo. Kung kayo ay hindi mananampalataya, ay tunay na pag-aari ni Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Si Allah ay nakaalam at maalam. O angkan ng kasulatan, huwag magmalabis sa inyong relihiyon at huwag kayo magsabi tungkol kay Allah liban na lamang sa katotohanan. Ang Mesaya na si Jesus na anak ni Maria ay sugo lamang ni Allah at kanyang salita lamang na mangyari at ito ay nangyari nga. Na ibinaling niya kay Maria at Espiritu na mula sa kanya sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo, kaya huwag ninyong sabihing, tatlong Diyos sa iisang persona. Itigil ninyo ito at yaon ay mabuti para sa inyo. Si Allah ay nag-iisang Diyos lamang. Maluwalhati siya mula sa pagkakaroon ng anak. Sa kanya ang anumang nasa kalangitan at lupa. Sapat si Allah bilang mapananaligan. Hindi
kamumuhian ng Mesaya na siya ay maging alipin ni Allah at gayon din ang mga anghel na malapit sa kanya. Sino mang kamuhian niya ang pagsamba sa kanya o magmalaki ay titipunin sila ni Allah tungo sa kanya ng sama-sama. Yaong mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay bibigyan niya ng kumpletong gantimpala nila at bibigyan sila ng higit pang biyaya. Subalit yaong mga namuhi at nagmalaki ay paparusahan niya sila ng masakit na parusa at wala silang makikita liban kay Allah na kakampi o tagatulong. O mga tao, dumating sa inyo ang patunay mula sa inyong Panginoon at ibinaba namin sa inyo ang malinaw na liwanag. Kaya yaong mga nananampalataya kay Allah at kumapit sa Kanya ay tatanggapin niya sa habag na mula sa Kanya at biyaya at gagabayan niya sila tungo sa Kanya sa tuwid na landas. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa isang hatol. Sabihin, si Allah ay naghatol tungkol doon sa isang tao na walang anak, inapo, magulang o ninuno na tagapagmana. Kung ang isang tao ay mamamatay na walang anak, ngunit may kapatid na babae, ay sa kanya ang kalahati ng iiwan niya. Siya rin ay magmamana sa kanya kung mamatay ang kapatid niyang babae ng walang anak. Ngunit kung may dalawang kapatid na babae o mahigit pa, ay pamamanahan sila ng 2/3 bahagi ng iiwan niya. Kung mayroong kapatid na lalaki at babae, ang lalaki ay may bahagi ng 2 babae. Nililinaw ito ni Allah para sa inyo upang hindi kayo maligaw. Si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa paibasa at pakikinig. Gantimpalaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.